Firefly Smart 1 to blue. Alright, changing Firefly Smart 1 to blue. Brightness 100%. Sure, setting Firefly Smart 1 brightness to 100%. Wi-Fi Smart Bulb. Ito ay Firefly na 15 watts. Tapos meron tayo isa dito, Smart Tool ang brand, 13 watts naman to. Para sila Wi-Fi. Mamaya, titignan natin ang wattage nito, pati na rin ang lux reading o sukat ng liwanag niya gamit ang lux meter. Titignan din natin ang mga kakayanan nito, ang mga klase ng pagkocontrol sa kanya, kung paano nga ba tayo makakatipid gamit tong smart bulb na to. Siyempre kung may kagandahan to, meron din tong hindi kagandahan na feature. Titingnan din natin yan. Ilang smart device na rin ang mga nireview natin sa channel na to. Ang typical na technique natin sa pagkontrol ng ilaw ay paggamit ng smart switch. Pero nagre-require pa ito ng konting wiring. Isa sa mga paborito ko ay ang Sonoff Slampir. Dahil simple lang to. Igigitna mo lang siya sa socket tsaka sa ilaw. Ay makakontrol na natin through Wi-Fi. At may schedule na natin kung anong oras natin gusto ang ilaw. Pero iba to ngayon. Itong smart bulb, rekta na. Diretso na natin siya makokontrol sa Wi-Fi. Hindi na natin kailangan ng ano pa mang ibang device dahil siya mismo naka-Wi-Fi na. Pares lang sila. Sa unang salpak natin ito sa bukilya natin ay magbiblink-blink yan. Yan. Ibig sabihin yan, naka-pairing mode. Ito na yung unang pangit dito sa ilaw na to. Hindi siya titigil o titigil yan ilang minuto sa pagbiblink kung hindi natin makakonect sa Wi-Fi. Pero pagka binunot natin ng saksak, tumigil yan. Halimbawa, tumigil na. At saksak ulit natin, babalik ulit siya sa pairing mode. Kaya kung wala kayong stable na Wi-Fi, hindi ko ito marirekomenda sa inyo. Dahil wala yung gagawin kundi kumurap ng kumurap. Yan. So, ang pag-add ng device, madali lang. Kailangan nyo ng Tuya application. Tapos, mag-sign up lang kayo. Email lang ang gagamitin nyo. Tapos, verify nyo lang yung email. So, simple lang siya. Tapos, ito marami na kasi on device eh. Dito sa taas na kanan, merong plus. Add device lang natin. Kailangan nakabukas ang GPS natin, ang Wi-Fi, tsaka ang Bluetooth. And, na-discover na kagad siya. Pipindutin lang natin ang add. Tapos, ipasok lang natin yung Wi-Fi network natin. At ayan, naka-pair na siya. Nga pala, ang kinukonekan nitong Wi-Fi ay 2.4 GHz lang. Okay? So, pwede natin siya lagyan ng pangalan. Done lang. Ayan yung control niya. So, tong si Firefly, ang interface niya ay ganito. Pwede natin i-swipe sa kanan para sa colored. Pakaliwa naman para sa white. Tapos, nasa ibabaw yung brightness niya. So, pwede natin siya i-dim ng hanggang 1%. Ganito yung ginagawa ko sa tahanan namin. Kasi meron akong mga bata na ayaw matulog ng patay ang ilaw. Ginagawa ko, di-dim ko lang siya. Pero ang gamit ko talaga, yung nireview natin noon ng MOS. Ito yung smart bulb din siya, pero Bluetooth lang. Ito yung nakarang nireview natin. Ang problema lang talaga dito, kailangan within range ka ng Bluetooth para makontrol mo siya. Hindi ka parehas nitong naka-Wi-Fi. Kahit nasaan tayong lupalop ng mundo, pwede natin siyang kontrolin. Basta naka-data yung phone natin o nakakonect tayo sa ibang Wi-Fi. Tapos yung ilaw natin, nakakonect sa home network natin o sa Wi-Fi natin sa bahay. Pwede tayong magbakasyon. Kaya natin sindihan ng ilaw natin o kaya pwede natin yung schedule ng time. Meron yung schedule dito. Schedule. Pwede nyo siyang i-on kung ilang araw nyo gusto. Kung araw-araw, mag-on siya ng gantong oras at mag-off siya ng gantong oras. So, pwede yan. Okay? So, yun yung schedule. Hindi ako dyan gumagamit ng schedule. Dito ako sa scene ng Tuya. Ayan o. Mga on ng 6 PM. Pero, dalawang ilaw ang ino-on ko. Nag-remove dahil nireset ko yung ano. Tapos, nag-off din yan. So, mas madali kasi mag-control dito. Tigda-dalawa kasi ang in-order ko. Isa sa magandang setting dito. Ang daming setting nito. Merong plan, add to, sleep plan, wake up plan. So, parang timer din yan. Tapos, meron tayong schedule ya. Kapag na timer, pwede nating, kung naka-on siya, kunyari 2 hours, confirm.
After 2 hours, mamamatay yan. Pero kung naka-off siya, nilagay natin yung timer ng 2 hours. After 2 hours, mag-on siya. Okay? Pero ito yung maganda sa kanya. Ang tawag dito, biorhythm. O dito sa labas niya, circadian rhythm. So ito yung medyo nakakalito. Sinet up ko na ito nung nakaraan. Ayaw niya mag-on kasi naka-on yung timer natin. Ay, nakalagay nga pala. Natin, ayan, off after 2 hours. Off lang natin to kasi magkakaroon ng komplikasyon. Pag ino natin tong biorhythm. So ayan, meron tayong 4 na setup. Pwede natin baguhin yan. Ito yung 4 na yan. Wake up. So naka-set up na to, in-adjust ko na lang. Wake up 6:30 AM, 20%. Anong nangyari? Nagpalit siya ng ilaw. Dahil nasa night light tayo ngayon. Ito yan, pumasok siya dito sa night light. Pwede nating i-adjust yung color temperature tsaka yung brightness. Kunyari, lagay lang natin sa 0%. Nasa 0 siya, pwede natin lagay sa 1% lang. Tapos, yung ilaw pwedeng puti lang. Ito yung color temperature natin. Ito yung white tsaka yellow, yung kalagitnaan lang yan. So, icon. Pwede tayo magdagdag, pero ang nakakalito dito nung una, kala ko ano to. Halimbawa to, wake up, 20% brightness. Pero, pagdating ng 10:30 AM, sunlight na. Nilagay ko siya sa 100%. Pero hindi yan 20% simula 6:30 ng umaga. Bago 10:30 lang siya liliwanag. Hindi ganyan. Nalakad yan. So, kinukompute niya. Nung una nalito ako dyan pero ganun siya. Kinocompute niya. Kunyari, nag-set tayo ng 1 hour, 0% sa 10 AM, 100% sa 11 AM. So, 10 AM, habang umaandar yung minuto niya, umaakit yung liwanag niya hanggang marating niya yung 100% ng 11 AM. Ganun yung biorhythm na to. Pero maganda siya. Subukan naman natin tong isa. Etong si Smart Tool. 13 watts lang to. Nagulat talaga ako kay Firefly. Ang laki niya. Ang ganda ni Firefly. Ang liwanag niya talaga. Nga pala ang bili ko dito sa Smart Tool na 13 watts ay nasa around 264 pesos. Etong si Firefly, nabili ko lang siya ng 311. Pero i-check nyo na lang yung video description. Maglalagay ako ng link kasi pabago-bago yung presyo nito. Lalo itong si Firefly. Tapos itong si MOS na Bluetooth, naglalaro siya ng mga around 250 pesos. So dito naman tayo kay Smart Tool. Naka-save na to sa aking Tuya app. Ito yan. Nasaan yan? Antayin lang natin mag-online. Ito. Smart Tool 2. Kasi dalawang piraso rin yan. Ito naman yung interface niya. Meron tayong on-off dito. Tapos, ito yung brightness niya. Ito naman yung para sa liwanag. Yan. Pwede nating i-dim. Yan. Yan yung pinakamahina niya. Ito naman si Smart Tool. Hindi siya sa 0%. Tapos, ito yung color. Green, red. Pinakamaliwanag na. Mahina yung color nito. Mamaya titignan natin sa Lux. Pero mas maganda yung mas maliwanag yung color ni Firefly. Tapos, meron tayong scene. Ito yung mga naka-preset na. Colorful. Yan. Soft. Dazzling. Tapos, meron tayong music sync. Kung napanood nyo yung video natin dito, nagme-music sync siya. Pero, gamit yung device natin. So, yung microphone ng device, nakikinig dahil wala naman siya sariling microphone. Okay, tapos dito sa more, meron din siyang circadian rhythm. Kapares lang nung kay Firefly. So, ganun din siya. So, pares lang sila. Meron nung magandang picture. Schedule plan. Tapos ito, power on behavior. Meron tayong initial mode, default color and brightness. Ibig sabihin nito, pag natanggal yung power at saksakulot natin,
magde-default siya sa default color and brightness. Pag binuot ko sa saksak at sinaksak ko ulit, babalik siya sa original na kulay ng maliwanag. Pag restore memory naman, hindi pa siya nakakonect, antayin natin kumonek. Pag restore memory naman, ibig sabihin, kung halimbawa iniwan natin to sa color red, tanggalin ko lang yung saksak, tapos isaksak ko ulit. Ayun, hindi gumana. Okay, off natin to. Saksak ko ulit. Yan. So, yun yung last use brightness. Kung saan natin siya iniwan, yun din yung babalikan niya. Ganyan ang ginagamit ko. Sineset ko lang to sa color white bago mahina lang. Kasi tong ilaw na to nilagay ko sa hagdan. Tapos yung hagdan, palagi lang naka-on. So, may konting liwanag sa hagdan. Tapos, napakababa lang ng wattage nito. Mamaya titingnan natin ang wattage ng 1% niya, 5%, 10%, 20%, 30%. So, kumpara natin sa 220 volt na ilaw din. Tapos, siya nga pala, ang isa sa downside nito, ito na-experience ko sa smart bulb ko na Bluetooth na MOS. Ang pagre-reset kasi natin, ganito, halimbawa, nagpalit tayo ng Wi-Fi password, o kaya lumipat tayo ng bahay, syempre dadali natin yung ilaw natin. Pero hindi niya na matatandaan yung password na sinave natin sa kanya. Ang technique dito para ma-reset, ganito. Tatanggalin natin power, sasaksak natin 5 beses, bunot, saksak, bunot, saksak, bunot, saksak. Yan, lumiwanag na siya. Ibig sabihin yan, nasa pairing mode na ulit siya. Madali lang naman ang pairing yan. I-add ulit natin plus, add device. Ay, nakita agad siya. Wi-Fi password. Boom. Connected na ulit. Yun ang naging problema ko dito sa ilaw ko na to. Ito yung nakakabit sa kwarto. Kasi ang nangyari, syempre may mga bata, merong switch yung ilaw. Hindi siya sadya ng mga bata na napatay sindi ng 5 beses. So nagulat sila, nagblink. So yun ang disadvantage ng ilalagay natin siya sa typical na circuit natin ng ilaw. Syempre meron tayong ilaw, meron tayong switch. Pero pwede naman natin yung itama, o kaya kung gusto nyo, kapares ng ginawa ko dito sa Firefly ko, yung switch ng ilaw, nirekta ko. Syempre, pag gagawin natin yan, siguro din natin nakababa ang breaker. Ang problema naman dun, awkward siya gamitin kasi syempre, nasanay tayo, magsisindi tayo ng ilaw. Sisindihan natin gamit ang switch. Pero, huwag kayong mag-alala kasi meron tayong solusyon dyan. Kapares nito, meron tayong Google Home Mini. Hey Google, turn off the Firefly Smart 1. Sure. Turning off Firefly Smart 1. Turn on Firefly Smart 1 to red. Okay. Changing Firefly Smart 1 to red. Turn on Smart Firefly 1. Sure. Turning Firefly Smart 1 on. Nabulol na ako, naintindihan niya pa. Kaya ayaw natin ng English eh. Ayaw kasi magtagalog nito. Pero, hindi naman kailangan yan eh. Meron tayong Google Home Mini dito. Kung meron kayong Alexa, pwede rin yan. Pero pwede rin siya sa cellphone. Kailangan nyo lang ng kapares nito, Home, Google Home. Alam ko, sa Android, kailangan pa itong install o minsan yung mga device, meron na talagang mga naka-install na ganito. So sa akin kasi, nandito na yan. Ito yung mga device ko. Iba't ibang device kasi nandito yan. Nandito yung Sonoff, nandito yung mga tuya. Kasama na yan. Ito yung Firefly Smart 1. Ngayon, pag naka-cellphone tayo, ilolong press lang natin yung home button. Nakikinig na yan. So, turn off Smart Firefly 1. Sorry, it looks like Smart Bulb isn't available right now. Hindi niya ako naintindihan. Turn off Smart Firefly 1. Sure. Turning off Firefly Smart 1. Tapos, pipindutin lang ulit natin yung mic. Turn on Firefly Smart 1. Sure. Turning Firefly Smart 1 on. Smart Firefly 1 white. Alright, turning on Firefly Smart 1.
Smart Firefly 1 white. Got it. Changing Firefly Smart 1 to white. Nakakaintindi siya kahit medyo barok. Tapos, nilalabas nyo na yung control. Pwede natin liwanagan o hinaan. So, ito yung Google Home na application, okay? Ngayon, kung meron kayong tuya, tapos makita nyo to blanco, pupunta lang kayo dito sa devices na tab. Ito yan, devices. Tapos, meron dyang add works with Google Home, lalagay nyo. Tapos, i-search nyo lang yung Tuya Smart. So, itong Tuya Smart nakadikit na sa akin. Yung i-link ko nandyan, yung voice ko nandyan. So, i-add nyo lang yan sa inyo. Tapos, lahat ng na-i-add nyo sa Tuya nyo, papasok na yan dito. Kaya, makikita nyo na yan dito sa devices. Kaya antay kong devices dito eh. Okay? Kapares nito. Kunyari, pinatay ko tong office light. Ilaw dito yan. Naka-i-link naman yan. Okay? Para hindi naman kayo mabulol, nakapares ko, pwede nyo naman palitan yung pangalan niyan dito rin mismo sa Google Home na app. Pwedeng iba yung pangalan niya sa Tuya app, pwedeng iba yung pangalan niya sa Google Home app. Yung sa Google Home app, yun yung marirecognize ng voice control natin, okay? So, ginawa ko na yun nung nakarang video ko sa voice control device. Kung gusto nyo, panoorin nyo na lang. Maglalagay na ako ng link sa video description. Smart Firefly 1, red. Okay, changing Firefly Smart 1 to red. Firefly Smart 1 to green. Alright, changing Firefly Smart 1 to green. Firefly Smart 1 to yellow. Okay, changing Firefly Smart 1 to yellow. Firefly Smart 1 to pink. Okay, changing Firefly Smart 1 to pink. Firefly Smart 1 to blue. Alright, changing Firefly Smart 1 to blue. Brightness 100%. Sure, setting Firefly Smart 1 brightness to 100%. Alright. So, ayan ang voice control. Ngayon, subukan natin ang wattage nila at yung lux nila o yung lux reading. Ang ibig sabihin ng lux, ito yung measurement ng liwanag. So, meron tayo tester dito na lux meter. So, for comparison nga pala, tinesting ko sa labas tong lux meter ko ng tirik ang araw. Sumagad siya ng 200,000 lux. So, 2,000, tapos may multiplier na 100. Kaya, 200,000 ang lux ng tanghaling tapat sa araw. Okay? So, ganito ang setup. Yung box lang ang may ilaw. So, pinatay ko lahat ng source ng ilaw para mabasa natin yung lux ng tama. Tapos, dito meron tayong watt meter. Okay? Subukan muna natin dito sa ating 220 volt na Firefly. So, 100% lang to. Meron ako nakuwang 7.6 watts at 2,920 na lux. Tapos sa Ecolum na 11 watt, ito ay 220 volt din. Meron ako na reading na 10.2 watts at 5,850 na lux. Tapos kung napanood nyo, ito yung last na ni-repair ko, yung GE na 13 watt. Repaired na to. So, mas mababa na ang wattage ito. Ang na-reading kong watt dito, gamit ang watt meter natin ay 8.5 watts. Tapos 3,110 na lux. Para sa smart tool natin na 13 watt smart bulb, meron tayong 8.5 watts at 3,420 na lux reading. Ito sa 100% na brightness ng kulay puti lang. So comparable siya sa 220 volt. Pares lang sila ng kulay talaga. Hindi mo mahalatang smart bulb yan kung meron yung mga katabing ibang ilaw na normal. Tapos para naman sa Firefly na 15 watt, meron tayong 13.2 watts. 7,070 ang lux reading niya. Ito talaga marirecommend ako sa halimbawa pansala. Yan, ang liwanag nito. Sobrang liwanag. Tapos para naman dito sa MOS Bluetooth smart bulb natin, ang wattage niya ay 7.9. Tapos meron siyang 3,340 na lux. Halos kapares lang siya ni Smart Tool. Nga pala tong Bluetooth na smart bulb na to, kung wala kayong stable na Wi-Fi, pwede itong gamitin. Sa pagsisetup lang, gumamit lang kayo ng data. Pwede yan, nasubukan ko na yan. Tapos, pag i-control nyo na siya, kahit wala na kayong Wi-Fi, gagana pa rin siya, makokontrol pa rin siya. Ang 1% ng smart tool ay nasa 1.4 watts, 494 ang lux reading niya. Si Firefly naman sa 1% na brightness niya, 0.8 watts. Tapos ang lux reading niya ay 420. Tapos itong SIM-OS na Bluetooth lang, ito talaga yung ginagamit natin sa kwarto. 1% niya ay 72.3 lang ang lux niya. 72 lang.
o 73 ang lux. 1% lang yan. Sa wattage natin, wala na tayong ma-reading. Halos 0-0 na. Kasi itong wattmeter natin na to ay medyo tagilid na tayo dito pagdating sa mababang wattage sa 1 watt pababa. So nagsiser siya. Meron yung wattage pero hindi niya lang ma-reading. Liwanag niya ay mahina lang talaga. Pang-kwarto talaga to. Ito marirecommend ako pang-kwarto. Ang problema nga sa kanya, Bluetooth only lang. Pero sa pagtitingin ko ngayon, ang MOS na brand, meron din silang Wi-Fi. Maglalagay na lang ako ng link sa video description kung gusto nyo. Nga pala, kung hindi naman RGB ang gusto nyo, meron din si Firefly. May nakita akong hindi RGB. 3 kulay lang, yung white, warm light, daylight, tsaka yung kalagitnaan. So meron ganun, mas mura yung ganun kung hindi nyo naman kailangan ng RGB. Pero kung kailangan nyo ng RGB, marirecommend ako tong si Firefly. Maliwanag yung kulay niya. Si Smart Tool naman, mahina ang wattage niya pero mahina rin yung lux niya sa decolor. Ang problema kasi sa pagtitest ko, hindi nagtugma-tugma yung wattage ko. Itong si MOS ay 9 watt, si Firefly ay 15 watt, si Smart Tool ay 13 watt. Pero ganun pa man, makikita natin yung 9 watt ni MOS, mas maganda dun sa Smart Tool. Kayo na mag-decide. Ito nga pala, i-display ko na lang yung lahat ng na-reading ko sa 1%, 5%, 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 at 100% nilang tatlo. Ito ay sa daylight lang natin tinesa. Daylight, yung brightness lang ang ina-adjust natin. Tapos yung RGB, nakasagad yung brightness yan 100%. So, yan ang ating smart bulb o Wi-Fi bulb. Ang ganda niya talaga, promise. Mas makakatipid tayo sa kuryente kasi nga, pwede natin tong i-dim. Dati, kailangan pa natin ng dimmer o dimmable na ilaw. Ngayon, dimmable na siya talaga. Ang ganda niya talaga, promise. Kung gusto nyo ng ganito, maglalagay na lang ako ng link sa video description. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo tong video na to.